Patay ang 5 minero sa pagsabog sa isang tunnel sa Panabo City, Davao del Norte. 2 bangkay ang na-recover at 3 ang hindi pa nakukuha. Yan ang umarangkadang balita ni Norin Igonya. Dito dumaan ang rescuer sa maliit na butas na ito na isang tao lang ang kakasya. Makikita rin ang buwis buhay na ginawang retrieval operations ng Bureau of Fire Protection Davao Region, katuwang ang BFP Panabo City sa 3 pang naiwang treasure hunters na natrap sa isang mining tunnel matapos magkaroon ng methane explosion sa Purok 5, Upper Likanan, Panabo City, Davao del Norte gabi noong Abril 23, 2026. 5 ang naitalang minero na nasawi habang 2 lang sa kanila ang narecover. Unang narecover ang bangkay ng 59 anyos na si Rodolfo Maputol noong gabi ng pagsabog, habang tanghali nitong Abril 24, na-recover ang bangkay ni Pepe Patriarca, 59 anyos din. Ang 2 ay pawang residente sa Tagum City, Davao del Norte. Habang sinubukan ng rescue team na i-recover ang bangkay ng 3 pang kasama nila na sina Wilson Bardago, 63 anyos na taga Tagum City, Mario Kinikito, 39 anyos na residente sa Panabo City, at Sucias Late, 75 anyos na mula pa sa Agusan del Sur. Sa investigasyon ng mga otoridad, gumawa ng tunnel ang mga biktima para sa kanilang mining activity, ngunit alas 5 ng hapon ng Huwebes ay narinig na lang ng mga residente doon ang malaking pagsabog. Doon na nila nadiskubreng nagmula pala ito sa tunnel, kaya agad silang humingi ng tulong sa mga otoridad. Agad na mga nagsagawa ng search and rescue operations ng BFP, katuwang ang PNP at AFP, kaya na-recover ang 2 katawan, habang patuloy ang retrieval operations para sa 3 pang bangkay. Ngunit dahil sa pahirapan nga ang operasyon at nasa 270 feet pa ang lalim ng tunnel, napagdesisyon ng ihinto na lang ang retrieval operations noong Sabado ng gabi. Due to high presence of toxic gases like ammonia, carbon monoxide, and also the unstable surface condition of the tunnel. Kaya medyo ang ilang mga debris dito, ilang mga damba dito, ilang mga kahoy na gipang kuan is due to sa explosion na nahitabo, nagkaroon og shaking and then nangatumba ang mga kahoy. Pose significant risk to the safety of our responding personnel. Tiniyak naman nila nga naipaliwanag ng maayos sa pamilya ng mga biktima ang pangyayari. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad at inaalam din nila kung may permit ba ito nga kinukonsidera nilang small-scale mining activity na kumitil ng 5 buhay. Mula sa Panabo City, Norin Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.